Pag kayo nagpunta sa Supreme Court, tama ba to? Tama ba to? Oo, tama yan. Kaya ang kino-question nila kung tama ba yung pagpapalibing ni Marcos, ni Duterte kay Marcos. Tingnan nyo. Pati yung mga utang na loob ninyo, kinukwento nyo na binabaliwala nyo. Nagpasya yung Supreme Court, si Marcos ay pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani. Si Duterte ang nagpalibing, kaya nga nila inaawat sa Supreme Court eh. Oh, ganyan kayo. Harap-harapan. Panay panluloko ginagawa nyo. Tingnan, ito po, no, sumagot na po ang palasyo sa bintang po sa mga laman po ng speech ni Mayor Baste ng Davao. Yung sinabi po ni Mayor Baste na yung ama niya ay nagpalibing sa iyong ama. Pero ikaw naman ay nagpakulong sa ama ng taong bayan, kay Tatay Digong. Sinagot na po yan ng palasyo. Ito po si Claire, kani-kanina lang. Pag-uusapan po natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito pong labanan, no, ng media. Grabe po itong media natin. Pilit pa rin po nila na nilulunod tayo. Kaya po, nagtataka ka ba kayo media hanggang ngayon na unti-unti nawawalan na ng interest sa inyo? Marami pa rin nanonood pag nagbabalita kayo, no? Pero mas na, no? Kasi ang dami po nagaganap na rally. Ang dami rin po sa pangunguna nito ni Arnold Clavio. Yan, kala mo Arnold dapat kahapon pa to, kaya lang mas malalaking balita kahapon, no? Sa pangunguna po ni Arnold Clavio, yan nga po, inaaraw-araw ng media. Hindi ko po pinagbibintangan na nagpe-fake news. Pero ang ginagawa po nila, namimili po sila ng balita. No? Namimili po sila ng mamaya bibigyan ko kayo ng halimbawa. Okay? Matindi talaga to kay Igan. Matindi ka talaga, Igan. Halos araw-araw mo palang tinitira, no? Halos araw-araw mo palang tinitira sa Instagram itong si Pangulong Duterte. Ayan. Sana si Lord nang bahala. Okay. Bibigyan ko kayo na ganyan po, no? Sinasalo po nila yung lahat po, no? Yung lahat po ng mga pagkalat po ng pakikisimpatya ng mga mamamayan. Pakikisimpatya ng mamamayan sa iba't ibang parte ng mundo. No? Gusto nilang pigilan yan sa pamamagitan ng kontrabalita. Okay, yun po pala mas importante, yung kontrabalita. Yan ang mga pag-uusapan natin. At syempre kayo rin po, marami pa po kayong mas alam, no, na pangyayari, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Mamaya po sa mga tanungan portion natin, sabihin nyo lang po kung taga saan kayo at kung meron po bang rallying nagaganap dyan, pati mo po sa mga iba't ibang probinsya. Kasi po wala na po tayong aasahan dito sa mga taga-media na karamihan ay nakabase sa Maynila, no? Wala po tayong aasahan na ipapakita nila sa buong mundo na malawak po ang kilos protesta narito sa Pilipinas. Kaya miski kayo naghahanap pa rin, nasa na yan po. Ang pagkakaiba po, no, makikita nyo po kung sino na po talaga yung tunay na nagbibigay sa inyo ng balita at kung sino po yung nagpapalabo ng mga balita. Yan ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, pindot
na. Okay. Pag-usapan na po natin, no? Ah, eto po, kahapon nagsalita po at galit na galit si Baste. Lahat naman po galit na galit ngayon. Ngayong mga panahon na to, lahat ng mga Duterte supporters. Naaawa kay Tatay Digong, naiiyak tayo sa kalagayan ni Tatay Digong. Pero galit na galit tayo sa gobyerno na gumawa nito kay Tatay Digong. Ito po, kung papansinin po natin, sabi po ni Baste, pinapalabas po ni Baste, pinamumukha ni Baste na yung ama ko ang nagpalibing sa ama mo. Pero ikaw ang nagpakulong sa aking tatay. Alam niyo po, hindi naman sinasabi na wag litisin si Pangulong Duterte. Wala po sa aming nagsasabi na wag litisin. Kasi may nagrereklamo eh. Di po ba? No, alangan naman pagkaitan mo. Pero itama niyo po, no? Kasi kayo pa eh. Ang problema kasi, gobyerno pa. Okay. Ngayon, ang nakakabwisit, ang mga katulad nito ni Claire, na kala mo kaya niyan linlangin. Ito po ang sinabi ni Claire. As early as 2016, dati pa po, senador ang Pangulo. Ngayon, nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa. O, nagpasalamat na raw sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon. Ba, hindi pa. Akala ko nagpasalamat sa mga Duterte. Ayun. Ulitin natin ha. As early as 2016, dati pa po senador ang Pangulong ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Inuna pa talaga yung Supreme Court no? Noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Tingnan niyo po kung paano siya maglaro ng words, no? Sinasabi niya, nagpasalamat na sa Supreme Court dahil sa desisyon na ipalibing. Nagpasalamat din siya sa magandang gesture. Magandang gesture lang. Si Duterte ang nagpalibing sa tatay mo. Tigas na mukha nyo. Babalik-balik ta rin nyo pa. Kaya may papel ang Supreme Court para hindi kayo nalilito kasi binabasahan tayo. Ito, Supreme Court ang nagpablibing. Supreme Court pala nagpalibing. Bakit hindi inutos ng Supreme Court yan noong 1986? O kung kailan ba namatay? Hindi ko na matandaan. Nung pagkamatay ni Marcos, gusto na ng mga pamilya Marcos na malibing sa libingan ng mga bayani. Supreme Court pala eh. Bakit hindi inutos ng Supreme Court na ipalibing sa libingan ng mga bayani? Panahon ni Cory pa, namatay. Panahon ni Tabaco, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Kung Supreme Court talaga nagpalibing. Panahon ni Erap, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Panahon ni Gloria, 9 na taon si Gloria, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Panahon ni Pinoy, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Kasi hindi naman Supreme Court ang nagpalibing. Ang nagpalibing, si Duterte. Bakit may Supreme Court na pinasasalamatan? Nung sinabi ni Duterte na ipapalibing niya si Marcos, pinapipigilan sa mga kakampi ngayon ni Marcos. Pinigilan, gusto nilang pigilin, naghain sila sa Supreme Court na hindi raw karapat-dapat ang isang diktador, isang magnanakaw na malibing sa libingan ng mga bayani. Dilawan po ang lumuhog o dumulog sa Supreme Court. Huwag nyo kaming buhay pa kami lahat. No? Buhay na kami noong 1986, buhay pa kami hanggang 2025. Huwag nyo kaming pinagbobobola. Anong Supreme Court ang nagpalibing? Nagpasya yung Supreme Court. Wala pong kapangyarihan ng Supreme Court na magpalibing. Ang Supreme Court po, nagpapasya lang siya ng mga kaso. Naintindihan po ninyo? Okay.
Sagutin natin to si Claire. Akala naman ni Claire madadaan niya sa pakyut-kyut. Hindi ka na-cute. Para magpakyut. Ang dami yung... Ito lang simple lang. Usapin ang utang na loob. Parang ang sinasabi ni Claire, basahin ko yung parte na yun. Ito po, sinasagot po natin yung mga katarantaduhan nitong mga to. Hindi sila tanga. Tayo ginagawa nilang tanga. Tayo ang ginagawa. Ito po sabi ni Claire, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin katulad ng aking sinabi. So batas pa po ang tatraidorin? Pag printot... Okay, ano po ba yung batas na pinag-uusapan natin? Ang batas po na nakakasakop sa Pilipinas at sa mga Pilipino ay 1987 Constitution. No? Under 1987, paalala natin sa abogadong si Claire, under 1987 Constitution, ang pangunahing trabaho ng presidente at ng lahat ng nasa gobyerno ay to protect and serve the people. Baka nakakalimutan nyo eh. To protect and serve the people. Igalang ang mga karapatan under the Constitution. Sinasabi ni Claire, mas mahalaga ang pagsunod sa batas kaysa sa utang na loob. Hindi naman namin sinabi na tumanaw pa kayo ng utang na loob. Wala naman kayo nun. Di ba? Kasi po, kung pagtanaw at pagtanaw rin lang ng utang na loob, hindi nyo po sisimulan niya mga lintik na investigasyon na yan. Kay BP Sara na wala namang katuturan. Hanggang ngayon, yung 125 pa rin. Dito na muna tayo. Baka malito na naman tayo. Kung mga simpleng bagay, palalagpasin mo na dahil sa utang na loob, di ba? Wala silang utang na loob eh. Wala po sila nun eh. Okay. Isa pa. O batas. Anong batas yung sinasabi nyong inuna nyo? Anong pagpapatupad ng batas yung inuuna ninyo? Saan mababasa sa konstitusyon ng Pilipinas na pag nagkasala ka, hindi po natin sinasabing wag muna tayong sa walang kasalanan. Kasi may nagbibintang sa kanya eh. Sila Aling Sheila, pinagbibintangan eh. Si Aling Sheila, pinagbibintangan si Duterte na biktima yung anak niya na EJK. Okay. Ngayon, asa nakalagay sa batas, Claire, ng Pilipinas, na pag ang isang Pilipino, wag na munang presidente wag na munang dating presidente saan nakalagay sa 1987 Constitution ng Pilipinas, na pag ang isang pangkaraniwang tao, isang Pilipino na lang, pag ang isang Pilipino nagkasala sa Pilipinas, ibig sabihin, allegedly, ginawa niya yung krimen sa Pilipinas at ang mga biktima niya, allegedly, di umano, ay mga Pilipino at naganap ang krimen sa Pilipinas at siya ay Pilipino, walang involved na ibang lahi, naganap sa Pilipinas, narito yung mga biktima, ang mga kasabwat niya ay mga kapwa Pilipino. Saan nakalagay sa batas na ang taong ito ay dapat kidnapin at litisin sa ibang bansa? Sige. Anong sinasabi mo mas matimbang mas matimbang ang pagsunod sa batas bakit takot kayong litisin si Duterte dito? Bakit kagyat? No? Ni hindi nakatapak si Duterte sa labas ng airport. Dinala nyo na doon sa ibang bansa. Sige, asan dyan? Magbasa kayo na isosurrender sa ICC. Sa International Court ang isang Pilipino na nagkasala sa Pilipinas, gumawa ng kasalanan sa Pilipinas, at ang mga biktima ay kapwa Pilipino. Basahin ninyo na ang dapat maglitis ay ICC.
kaninong batas yung pinatutupad ninyo? Eh yung ICC nga mismo, yung sarili nilang rules. Wala silang pakialam kung nilabag yung sarili nilang rules. Alam nyo po sa proper court, pag hindi maayos yung pag-aresto, may kasalanan ha. Halimbawa, may kasalanan yung tao. Hindi mo nabasahan ng Miranda rights. Hindi mo nasabi na ikaw ay dinadakip namin. Ganon. Tapos napatunayan yan na hindi mo sinabi yan. Lalaya yung tao. Dahil mali yung paraan mo ng proseso. Makikita natin na itong ICC na to ay kangaroo court. Sarili sa rules nila. Na kinakailangan iharap muna yung tao na dadalin doon sa Netherlands, iharap muna sa local court at pagpasya na tama yung pag-aresto dito sa tao na to. O, doon po sa pag-aresto. Kita po namin lahat ng video. Nagsuri yung kapwa mo abogado. Hindi ko alam, yung parang badingdong. Napanood namin lahat. Ano ang sinabi? Doon sa video. Hindi pinapapasok si BP Sara. Si General Torre. Nakuna niyan. Nilinaw pa ni Tatay Digong. I-clear mo na hindi mo pinapapasok yung aking anak. Kasi yung anak ko yan, yung abogado ko. Saan batas na pwede kang tangayin sa ibang bansa na hindi mo nakakausap yung abogado mo? Naroon po si BP Sara sa labas ng Villamor Air Base. Handang makipag-usap sa kanyang kliyente. Hindi pinapasok. By order ng kung sino. Tapos sasabihin nyo ngayon, dapat mas matimbang yung pagsunod sa batas kaysa sa utang na loob. Wala na nga kayong tinatanaw na utang na loob. Ayaw nyo pa rin sundin yung batas para sa Pilipino. Kung ganyan po ang pananaw ninyo, wala po tayong maliligtas na OFW diyan sa mga bibitayin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Bakit? Igagalang nyo yung batas nila. Ay, wala tayong magagawa. Batas nila yan. Ano ang moral ground ninyo para hingiin, halimbawa, sa hari ng Saudi, kung merong bibitayin na Pilipino? Ano ang inyong, wala kayong moral ground kasi sarili nyo ngang mamamayan. Sarili nyo ngang mamamayan, kayo pa nagdala sa ICC. Na paulit-ulit na hindi kinikilala. Claire, tanong ko, hindi pala kinikilala ng presidente natin yung ICC? Matagal na tayong wala. In fact, ngayon po sineselebrate natin. Sineselebrate po natin ang ika-5 taon, 2019. Ala, nalito na ako. Ilang taon ba? Nang pag-alis natin sa ICC. Teka lang, titignan ko lang yung petsa. 6 year. 6 na taon na tayo. Tignan nyo 6 na taon na tayo. Wala sa ICC. Ibig sabihin, 6 na taon na silang walang jurisdiction. Hindi, 2019. Kung wala silang jurisdiction sa Pilipinas, bakit nila lilitisin yung dating Pangulo? Claire, sabi mo, ina-uphold ninyo ang law. Anong law ang nagsasabi na pwede kang litisin ng walang jurisdiction sa'yo? Hindi po ako abogado, hindi ko kayang makipagdiskusyon ng mga tuldok kama dyan sa mga batas. Pero napakasimple lang po. Sineselebrate natin ngayon yung 6 years ng pagkalas natin sa ICC. Tanong ko lang, hanggang ngayon ba hindi pa ba effective yung pagkalas sa ICC?
Lahat ng tanungin yung abogado, maski si Claire, tanungin niyo yan kung effective na ba yung pagbaklas natin sa ICC. Sasabihin niyan, effective na. Noon pang 2020. Isang taon lang eh. Buhat ng bumaklas eh. Eh kung bumaklas na pala tayo, bakit lilitisin yung dating Pangulo? Wala na pala silang jurisdiction. Clear, abogado ka. Sabi mo, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Huwag na yung utang na loob. Ipatupad nyo na lang yung batas natin. Huwag kami. Huwag nyo kami pinagbubula lagi araw-araw. Mabobolan nyo kami minsan, pero hindi araw-araw. Ang epekto niyan, ang unang casualty, yung mga senatoriables nyo. Nakikiusap sila. Huwag nyo pong tignan yung botohan bilang pro Marcos at pro Duterte. Kita mo na. Tignan daw sila sa mga magagawa nila, hindi yung, putya, kahit tignan kayo sa magagawa, lahat kayo nakapaglingkod na, wala naman kayo nagawa para sa amin. In fact, yung kaisa-isang Pangulo, na may nagawa para sa Pilipinas, na maraming nagawa para sa Pilipinas, yun pa ang inyong inabdak. Ayon po to sa mga magagaling na abogado, si Medaldea, si Roque, si Bibi Sara. Kinidnap ninyo si Tatay Digong para litisin dun sa ICC. First casualty ng lahat ng to, 12 derecho sa inidoro. Alam nyo mga kapatid, lalo na kayong mga Duterte supporters, pagtatawanan lang po tayo. Ang dami nating umaangal, umiiyak pa tayo pag nag-i-speech tungkol kay Tatay Digong, nababagbag ang ating damdamin. No? Pero pag binoto pa rin natin yung mga senador ni Marcos, wala na talaga, tawag na sa atin loko-loko. Dahil sa survey, na hanggang ngayon ba naniniwala pa kayo sa survey? Mismong pa-survey nila, Octa Arts Dancers survey. Mga dancers lang yan na nag-survey na. Octa Arts Dancers survey. Ano po ang sinasabi? Pumabagsak sa survey yung mga Marcos. Ito pong survey na to ginawa bago 20 February pa to. Ngayon lang nilabas. Bago mapahuli si Tatay Digong. Pag meron pong nag-survey ngayong March, kahit yung mga survey nila, lalabas dyan, umangat na lahat. Ang pinakamarami po na gain, 3 sa pa-survey nitong Octa Arts Dancers. Si Apollo Kibuloy, Marcoleta at Vic Rodriguez. Wala pa sila sa top 12, pero mataas po ang inaangat ng kanila sa survey. Si Pastor Kibuloy, mananalo kahit nakakulong. Si Marcoleta, pinag-initan ninyo, mananalo. Si Vic Rodriguez. Tsaka pa pala, isa pa mataas yung sinasurvey, si anong pangalan nito? Jimmy Bundok. Ayan. Tapos si Ipi Salvador, isang hakbang na lang. Sa survey nila yan, sa survey nilang mga dancers. Kaya, ang first casualty niyan, yung mga senatoriables nyo. Okay. Alam po ninyo, eto po si Igan, grabe to. Ikaw Igan, talagang alagad ka na ng Ewan ko kung kanino kang alagad. Halos araw-araw pala tinignan ko. Halos araw-araw kung banatan ito si Tatay Digong sa Instagram. Pati po yung sinasabi ni Medaldea na debilitating medical issues. May medical issues po si Pangulong Duterte.
Tapos, pinupost ni Igan. Alam nyo, duwag tong si Igan eh. Magpo-post lang yan, hindi pa direkta. No? Hindi direkta yung ano na yan. Hindi yan direkta kung bumira. Laging papapyaw. Yan. Ipopost niya lang, Medaldea. Sinabi raw ni Medaldea na debilitating medical issues. Alam po ng taong bayan, nung pinapakita po na halos garalgal, nangungungo po si Tatay Digong. Awang-awa po kami. Sa mga rally, nakikita namin yan. Pag naglalakad si Tatay Digong, ngayon, ang pinalalabas nito ni Igan, Arnold M. Clavio, ang pinalalabas niya, tama yung ICC. Fully mentally aware and fit. Fit na fit daw si Tatay Digong para ikulong dun sa detention center, para mag-attend ng mga umattend po ng anong tawag dyan, hearing. Fit daw si Tatay Digong. Fit pala eh. Bakit pinayagan ninyo na video conference lang? Ako wala, katulad ng sinasabi ko, hindi ako abogado, hindi rin lalo ako doktor. Pero ini-imagine nyo ba? No? Ini-imagine nyo ba yung sinasabi nyo na fit si Tatay Digong? Bakit hindi pinaharap sa korte? Bakit by video conferencing lang? Mismo yung judge, takot siya na baka matigok dun si Tatay Digong habang nagsasagawa sila ng hearing. Kaya naroon lang siya sa video conferencing. Hindi nyo kami maluloko. No? Gaano ka-fair yung ICC? 1 hour before lang nakausap ni Medaldea si Tatay Digong. Paano kayo magiging fair? Ang tagal na ni Tatay Digong, hinahanap pa ni Medaldea nung mga nagdaang araw. Hindi pinapakita sa kanila. Hindi pinapakita sa abogado. Anong fairness dyan sa ICC na yan? Gusto nyo magmukha tapos ilalive ninyo. Gusto nyo magmukha na hindi handa. Pero napahiya kayo. Dahil sinabi ni Medaldea sa buong mundo at pinag-uusapan ng international press, hindi ng press ng Pilipinas ha. Kasi iba pinag-uusapan dito eh. Yan ang mga pinag-uusapan nila Igan eh. Kino-question nila. Meron pa ritong sinabi tong Igan na to eh. Oh, ito po. Ito po yung sinasabi nitong tukmul na to. Tatlo raw yung nagbigay ng kalagayan